din na nila kamo. So bago ko iatag yung tigalang sa kanato na yung istorya, yung kanang topic na doon kanato, yung akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah at ang mga nagpapalaganap ng taliwas na akida. So yan yung kananatong topic. So dito po kalugayon pa magkay ni Sheikh Nasruddin Abu Hanin Ibn Abdullah Sheikh falyatafaddal ma'zuran masdura. Bismillah, bismillah. Masyaallah. Tabiatan sa panangalan natin. Alila kami sa ito yung sa dito, sa kapitan. Sopran. Right. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي لك الحمد في الأولى والآخرة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Sa aking mga magulang, no, mga bapa, mga babo, sa aking mga kapatid, mga kaibigan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, no, tayo pa rin ay, anyway, Tagalog pala ako magdi-deliver ng lecture, no. Hindi ako gaano mas nasasanay sa Bisaya, no, kasi bago lang talaga ako dito sa Davao, no, 2018. Okay, so wikang Tagalog tayo magbibigay ng lecture. So una sa lahat, pagkaraan ng aking pasasalamat, pagpupuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating mga dato o mga ustad na nag-imbita sa akin. So marami pong salamat sa inyong magandang pagtanggap sa amin bilang pangapanauhin. No, kasama ko rin pala yung mga ship, no, si Sir Roel at yung apat na aking kasamang mga ustad. Okay, yung dalawa diyan galing Al-Ma'arif, nakapag-aral sa Baguio. Yung dalawa diyan mag-aaral pa lang at lahat yung binata. Okay? Saan nga ba yung dalawa? Ma'arif. Okay. Mga binata yung apat na yan, F4. So, inshallah ta'ala, no, type. So, ngayon, alhamdulillah, mga kapatid, mga magulang, bilang paalala lang, no, alhamdulillah, ngayong gabi, ika-21 sa buwan ng Ramadan. So alam natin yung kainaman ng huling 10 gabi. No, nandito ang Laylatul Qadr. No, nasa siyam o 10 gabi na ito ang tinatawag na Laylatul Qadr. Yung tinatawag na Laylatul Qadr, khairu min alfi shahr. Mas mainam kaysa 1,000 buwan. Subhanallah. So paglaanan natin ng oras, alhamdulillah, mashallah, ito mga ganitong pagtitipon, no? Isa to sa pagsamba. Maganda to na mashallah, isinasalubong ginagawa natin sa huling 10 gabi, no? Na ito ay kabilang sa pagsasaliksik ng kaalaman.
So alhamdulillah, halimbawa nabanggit na ang mga anghel bumababa, no, naglilibot. So alhamdulillah, kung ngayon man ang Laylatul Qadr, so mashallah, madadatnan tayo ng mga anghel, si Jibril, na tayo ay gumagawa ng gawaing kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. No, dahil ang mga ganito ay kabilang sa pagsasaliksik ng kaalaman. No? So, alhamdulillah po, kapag ganitong mga huling 10 gabi, ang kawaliang na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinag-iigtingan niya yung pagsamba na hindi makikita sa ibang panahon o sa ibang kalagayan. Katulad ng qiyamul layl, pagtatahajjud, pagbabasa ng Quran, pagdidikar, pagpaparami ng dua. Pagpaparami ng dua. Kasi mas mainam yung magagawa mo pagsamba sa gabing iyon, sa Laylatul Qadr. Mas mainam kaysa sa 1,000 buwan. Yung 1,000 buwan daw, 83 years and 4 months. 83 years and 4 months. Isipin nyo yun, 83 years and 4 months. Gaano ka magtatagal dito sa mundo? Kadalasang nagiging edad ng umma na ito, sabi ng Rasulullah, mabay na 60 wa 70, sa pagitan ng 16 o 70. Yun na ang madalas na nagiging edad ng karamihan sa atin. Maswerte ka na kung maabot ka pa ng 80. Pero kadalasan 60 hanggang 70 nagiging edad. So, yung magagawa mo sa isang gabi, subhanallah, katumbas ng 83 years and 4 months na pagsamba, na hindi kabilang dito ang Laylatul Qadr. Ito ang sabi ng ating mga ulama. Yung magagawa mong pagsasala, pagtatahajjud, pagdidikar, pagdudua. Nakita nyo kapag narinig natin ang Makkah, kainaman niya, ang pagsasala doon, katumbas ng 100,000 na sala. Ang Madina, 10,000. Ang Masjid Al-Aqsa, 500, 1,000. So nagagalap tayo, naway namimitit ng makapagsala ako sa Makkah. Naghahangat tayo na naway makapagsala ako sa Masjidul Haram, sa Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Pero may binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na mas malaki pa doon. Yung sa Laylatul Qadr. So, subhanallah, although ang Laylatul Qadr hindi natin inilihim sa atin ni Allah kung anong gabi siya bababa o matatagpuan. Kasi noong una, alam kung saan tatamang gabi. 21, 22, 23, 24. Ngayon sa wisdom, karunungan ni Allah subhanahu wa ta'ala, inilihim niya ang wisdom doon para ang isang mananampalataya magpursige siya sa lahat sa itong 9 o 10 gabi. Nalalabing 10 o 9 na gabi sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan. So subhanallah, yung magagawa mong sala, mas mainam yung sala sa 83 years. Yung dhikr, yung dua, magpupuyat ka sa 9 na gabi o 10 gabi. Magpapakahirap ka. Pero ang katumbas kapalit, napakalaking gantimpala kung alam lang natin. Pero ang problema, ang sakit ng kamusliman, kapag mga pagdiriwang ng mga kufar, iyadang billah, mga makamundong buhay, makamundong bagay, nagdiriwang sila, nagpupuyat sila, nagsasaya sila. Halimbawa, mga New Year, subhanallah, marami mga kamusliman na nakikisabay, nakikisaya, nagpupuyat, hindi natutulog. Pero bakit kapag sa relihiyon natin, agama, at para sa sarili nating kapakanan, bakit hindi tayo nagsasakripisyo? Bakit hindi tayo nagsasacrifice? Bakit hindi tayo naglalaan ng pagod, effort, para makamtan natin yung kaluguran ni Allah at para din sa ating sariling kapakanan, naaanihin natin yung gantimpala nito. So ito yung oportunidad na ibinigay ni Allah. Laylatul Qadr, abangan mo yung Laylatul Qadr. Anong ibig sabihin ng abangan? Maggagawa tayo
ng pagsamba sa mga gabing ito. Lalo na yung tinatawag na tahajjud, qiyamul layl. So alhamdulillah, tayo ay pinagkaluban ng pagkakataon na nandito tayo ngayon sa panahon na mainam. Hindi na natin alam kung aabot pa tayo sa susunod na Ramadan. Isipin mo, isip mo na ito na yung huling Ramadan mo sa mundo na ito. Yun ang isa-isip mo. Dahil wala naman talagang nakakagaranti sa kung aabot pa siya sa susunod na buwan. Wala sa atin. Isa puso iisip mo na baka ito na yung huling Ramadan mo. Nadadaan na Ramadan mo dito sa mundo. So magpursige ka. Magbaon ka. Samantalahin mo sa mga paggawa ng kabutihan. Lahat na ginagawa natin sinusulat ng mga anghel at hindi sasayangin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Tunay na si Allah, hindi niya sasayangin ang gantimpala o ang mga ginagawang kabutihan ng mga taong mapaggawa ng mabuti. So alhamdulillah, bilang paalala lamang, introduction lamang yan, no? Pangbungad patungkol sa kainaman ng Ashr al-Awakhir, uling 10 gabi, no, ng Ramadan. Sa totoo lang, halos taon-taon tinatalakay natin ang Laylatul Qadr. Halos ginagamit na natin ang Laylatul Qadr sa salita natin. Naunawaan natin, subalit hindi natin pinagninilayan, hindi natin pinaghahandahan, hindi tayo gumagawa ng mga mabubuting gawa. So ngayon po, inshallah ta'ala, tatalakay tayo ng paksa patungkol sa ating relihiyong Islam. May kinalaman sa akida. No? Ang paksa, katulad ng inyong nakikita, ang ano ba 'yon? Ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa at ang akida ng mga taliwas, nagpapalaganap na mga lihis na sekta. Okay. So ito ay may kaugnayan sa akida. Pero para makuan naman tayo, naiba yung paksa. Okay? At inshallah ta'ala, naway mapulutan natin ng aral. Hiraman nyo lang ako ng inyong pag-unawa. Kasi nga sabi ng ating mga ulama, pinakamahalaga sa kaalaman, pagka nakikinig, nagsasaliksik ng kaalaman katulad ganitong pag-gathering, ay nandoon yung pag-unawa, istima, no? Pag-unawa. Yun ang pinakauna. Para maka-benefit ka sa ano pa mang gathering na sinasalihan mo. Yung pakikinig, inuunawa mo, presence of mind. Kasi kung nandito ka lamang, nakikipag-usap sa tabi, so wala kang napapakinabangan. No, wujudu ka ka-adamik. So dapat presence, yung nandito yung puso't isip nyo, nakikinig sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala para tayo ay napapakinabangan natin yung mga ganitong gathering. So ang ating paksa patungkol sa akida, ibig sabihin patungkol sa akida, no? Napakahalaga pag pinag-uusapan ng akida. Napakahalaga. Kapag sinabing doktrina, mahalaga akida. Okay? Akida. Ibig sabihin doktrina, paniniwala. Tatalakay natin yung patungkol sa ating iman, pananampalatayang akida natin. So napakahalaga pag ganitong paksa. Lalo-lalo na ngayon, sa panahon ngayon, na panahon ng fitna. Panahon ng fitna. Kasi hindi na natin ito mahadlangan, mapipigilan. Propesiya ito ng mahal na propeta. At ito ay qadar kauni, nakatagda na. Sa gustuhin man natin hindi, lalabas na itong mga uri ng fitna. Mga fitna may kaugnayan sa ating akida. Sanhi ng pagpapalaganap, pangangaral, pagtuturo ng mga lihis na grupo o sekta. Nadalada nila ang mga lihis na doktrina, katuruan o mga bid'ang katuruan. Na siyang nagiging sanhi minsan ng pagkalito, syubha, pag-aalinlangan. So wag tayong maging emosyon. Wag natin ayawan. Wag natin kamuhian ang pagtatalakay sa ating doktrina. Dahil ito napakahalaga na dapat muna natin unang ituwid. Kasi may mga tao, ayaw kong makinig
sa mga sekta o mga doktrina o mga akida. Nagwawatak, nagdadahilan lang yan ng pagkawatak-watak. Ito yung mindset ng ilan. Ayaw makinig sa akida o di kaya mga ganitong mga lecture kasi daw nagsasalin ng pagkawatak-watak. Wala na tayong magagawa. Ito na talaga ang propesya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kapag ganito ang iyong prinsipyo, pananaw, una, ikaw ay malilihis, maliligaw. Dahil papabayaan mo yung mga paksa patungkol sa akida. Yan. Minsan, halimbawa, makakagawa, may mga kaugalian kang hindi mo namamalan na pagtatambal pala. Dahil hindi mo pinag-aralan ng iyong akida, ang iyong doktrina. Puro tayo pagpapalakas ng pananampalataya. Puro akhlaq, pagpapakabuti sa pag-uugali. Maganda yun, pero natin kaligtaan yung doktrina dahil ito yung pinaka-foundation ng lahat. So kapag ganito ang mindset mo, nalilihis ka. Nalilihis ka. At hindi mo namamalayan na marahil pumapasok na sa iyo yung mga lihis na doktrina, mga ligaw na ideolohiya. Lalo na ngayon sa Facebook, kasi nagpapalaganap din sila eh. Nagpupursige din sila na ipalaganap yung mga katuruan nila. So kaya nagkakaroon ka ng kalituhan, pag-aalinlangan. Kaya minsan may nagsasabi, Ustad, nalilito na ako, ano ba to? Bid'a dito, sabi naman doon ng isang ulama, hindi naman daw bid'a. O di kaya tamang akida, ito naman sabi niya, dito lihis na akida. Pero kung titignan, sino nagsabi? Ito, post niya, titignan, kung sisiyasatin, hindi pala kabilang sa Ahlus Sunnah wal Jamaa, kabilang sa mga lihis na sekta, katulad ng Asy'ariyah o di kaya Shia. Kaya ka pala nalilito, nagbabasa ka sa kanila, nakikinig ka sa kanila. At kaya ka nalilito dahil hindi mo pinag-aralan ang iyong akida. Hindi mo pinag-aralan ang iyong akida, ang iyong pananampalataya, ang iyong paniniwala. Kaya nagkakaroon ka ng kalituhan. Yan ang dahilan. Lalabas na talaga ito mga brothers and sisters. Hindi natin mapipigilan. Sa ayaw at sa gusto natin talaga nangyayari na ito. Kasi itong mga list na grupo, kanila din pinaniniwalang, kiniklaim na sila ay nasa katotohanan. Quran at Sunnah din ang marahil ang kanilang pinagbabatayan. Pero kapag siniyasat natin, malayo sila sa Quran at Sunnah. Hindi talaga nila pinagbabatayan ng Quran at Sunnah sa ilang paksa sa ating agama. Maging sa panahon ng mga sahaba, noong mga huling bahagi ng panahon ng mga sahaba, lumabas itong mga lihis na sekta. May mga sektang lumabas, mga ligaw. Tumahimik ba sila? Nanahimik lang ba sila na, sige, magpalaganap kayo? Ganun ba ang ginawa nila? Hindi. Inihayag nila yung mga maling katuruan nila. Sa mimbar, sa khutbah, sa lecture, sa kahit saan. Inihayag nila. Para mangibabaw ang katotohanan, ang tamang katuruan. Bilang pagdepensa sa ating agama. Para hindi maihalo sa ating agama, relihiyon, ang mga maling katuruan. Mga bagong katuruan, mga bid'ang katuruan, mga bid'ang akida. Lumabas sa panahon nila ang Khawarij, Murji'a, o di kaya mga Qadariya, sinagot nila. Inihayag nila ng hayagan. Mga sahaba yun. Naging emotional ba yung mga tao? Kayo mga sahaba, ano ba itong ginawa nyo? Nagkakawatak-watak na tayo. Hindi nila sinabi kasi naunawaan nila ang kanilang agama. Hindi natin mapipigilan. May kabilang sa fitna, lalabas itong mga lihis na grupo na nagdadala ng mga lihis na mga katuruan. Hindi tayo pwedeng manahimik. Dapat mayroon tayong pride sa ating agama. Pinagtatanggol natin ang ating agama. Kasi yan yung al-amr bil ma'ruf at nahy anil munkar. Pag mayroon tayong pride sa sunna ng ating mahal na propeta, isa sa paniniwala
sa pagiging propeta ng ating Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag sinabi mo, pinaniniwalaan ko si Muhammad bilang huling sugo at propeta, kabilang doon yung isasagawa mo yung mga kautusan niya, iiwasan mo yung mga kanyang ipinagbawal, at ipagtatanggol mo yung katuruan niya, yung sunna niya, laban sa mga mali at mga lihis at mga bid'ang katuruan. Yan ang pagiging Muslim natin, pagiging tagasunod natin sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Na kung may mga nagpapalaganap ng mga bid'ang katuruan, doktrina man o mga gawain, at ikaw binigyan ng kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala para ihayag yung maling katuruan niya, wajib sa'yo na sagutin, ihayag ang katotohanan. Dahil may pananagutan ka at wala kang pride sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga katuruan nakikita mo, nasasaksihan mong inihahalo, iniembento sa mahal na propeta, depensahan mo, ipagtanggol mo ang Islam, pagtanggol mo ang sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nabanggit ni Ali bin Abi Talib, kung mananahimik lamang, law sakata ahlul haq, lafanna ahlul batil annahum ala haq. Kung mananahimik ang mga taong nasa katotohanan, halimbawa tayo ahlus sunnah wal jamaa, iisipin ng mga taong nasa kabulaanan na sila ay nasa katotohanan at mas paigtingan pa nila ang kanilang da'wah dahil walang sumisita sa kanila. Anong mangyari kung tatahimik na lang ating mga ulama laban sa mga bid'ang gawain, bid'ang doktrina, mga lihis na katuruan ng mga taong ito? Kawawa ang ating mga kamusliman. Kawawa ang ating mga kamusliman. Malilihis sila. Paniniwalaan nila yung mga lihis na doktrina o di kaya gagawin nila yung mga bid'ang gawain dahil nananahimik yung mga ulama natin. Iyadang billah. So hindi tayo pwedeng manahimik. Kasi naging hayagan na sila. So nangyari na talaga itong mga dialogo, bangayan ang sinasabi natin kasi ito ang ginagamit nila. Pero ang katotohanan, inahayag natin ang katotohanan laban sa kabulaanan. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Popular na hadith. Popular na hadith. Sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar. Mababahagi o mahati ang umma na ito sa 73 na grupo. Kulluha fi an-nar. Lahat ang nakito ay sa impyernong apoy. Illa al-wahida. Maliban sa iisa, ito yung tanging maliligtas. So, ibig sabihin, lilitaw talaga. Mababahati, mahati. Nandyan na yung mga Shia, nandyan na yung mga Shaira, nandyan na yung mga Sufi. Noon pa man lumabas na ito. Magpasa hanggang ngayon. Lalo na itong Ash'ira, napakarami nila sa mundo, sa totoo lang. So, lilitaw at lilitaw to. Anong sinabi ng isang sahabi? Wa ma hiya ya Rasulullah? Sino po yan? O ano po yan? O sino ay ang tanging maliligtas? Anong sinabi ng ating mahal na propeta? Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Sino man ang tinatahak niya ang aking landas pamamaraan at pamamaraan sunna ng aking mga sahaba, makakapasok sa tanging maliligtas na ito. Ito na yung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinawag silang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasi ang ibig sabihin ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah, itinataguyod nila mga taong sumusunod ng tunay na pagsunod sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Quran at Sunnah. At sila ay nagkakaisa rito. Ito yung ibig sabihin ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinawag nila yung Ahlus Sunnah wal Jamaah sa katawagang ito. Problema kasi minsan mga tao, dahil sa kamangmangan o pagiging emosyon, minsan alam niyo may mga nagsasabing, hindi ako Salafi, hindi ako Ash'ira, hindi ako Shia, hindi ako Sunni, Muslim ako. Kamangmangan. Sa totoo lang, yun ang unang sasabihin ko.
Hindi niya naunawaan, maging ang kasaysayan ng Islam, hindi niya nalalaman. No? Ang nagsasabi ng ganito, hindi ako Sunni, hindi ako Salafi, hindi ako Ash'ari, ako ay Muslim lamang. Ito mga bagong mga katawag, hindi ko ito tinatanggap. Subhanallah. Una, para niyang sinasabi na yung mga sektang nabanggit na ito, halimbawa ang Shia at ang Ash'ari ay nasa katotohanan. Hindi niya nauunawaan. Para maunawaan natin, noong ang mahal na propeta, sa piling nila, ang mga sahaba sa piling ng mahal na propeta, walang sekta. Walang mga lihis na doktrina. Dahil sa piling nilang propeta Muhammad. Pag may nangyaring hindi nila naunawaan, halimbawa sa faith, mga panuntunan, agad nilang isinasangguni sa Rasulullah at sinusolusyonan. Binibigyan, tinutugunan ng Rasulullah. Nung pumanaw mahal na propeta, sa panahon ni Abu Bakar, may mga fitna, yung Ahlul Ridda, ganyan. Pero mga sekta, wala pa. Kailan lumabas? Sa mga huling bahagi ni Uthman bin Affan, dahil ito ay propesya. Sa pagkamatay ni Umar, at sinabi ni Hudayfa na kapag nasira yung pintuan, at yun ay si Umar, yung pintuan na yun, magigiba. Ibig sabihin, hudyat yun sa pagiging shahid ni Umar. Pag nasira yung sabi ni Hudayfa, dahil alam niya yung mga lihim, mga hadith ng mahal na propeta, hindi na ibabalik ni Allah. Yun na yung doon na mag-uumpisa yung mga fitna. So sa panahon ni Uthman Khalifa, ikatlong Khalifa na si Uthman, sa mauling bahagi, lumabas itong mga lihis na mga grupo, mga nagpapakalat ng fitna upang magkawatak-watak tayong mga ummah. Katulad ni Abdullah bin Saba, na siyang naging founder ng Shia, yung mga Khawarij naglabas ng mga maling kwento labang kay Uthman bin Affan hanggang sa lumabas yung Khawarij. Lumabas na ito mga fikwan, mga lihis na grupo, Qadariyah, Murji'ah. So ang mga ilang mga sahaba at ang mga tabi'un, dinimpesan nila ang Islam. At itong mga tao itong nagpapakilalang mga Muslim. Mga Muslim din eh. Ginagamit nilang dalil, gumagamit sila ng Quran, pero napakalayo ng kanilang mga pinagbabatayan. Tinawag nilang kanilang mga sarili na Ahlul Hadith, Ahlul Hathar, Ahlul Sunnah. Mga taong sumusunod sa Sunnah. At tinawag nila yung mga taong niyon na Ahlul Bid'ah. Mga taong nagsusulong, nagtataguyod, gumagawa ng bid'ah upang may pagkakakilanlang, identity lamang, na hindi sila makapasok sa katawagan na ito. Tayong Muslim, kasi Muslim din sila, nagpapakilalang mga Muslim. So para hindi makilala kung sino ang mga taong lihis, tinatawag silang Ahlul Bid'ah. Kasi mga gawain nyo, mga paniniwala nyo, mga bid'ah, mga bagong, ibig sabihin ng bid'ah, makabagong katuruan sa relihiyon. Sinasalungat nyo ang Quran, sinasalungat nyo ang Sunnah. Kaya kayo ay mga Ahlul Bid'ah. Kami ang katotohanan sa katotohanan, Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Yan ang paglitaw ng mga katawagan. Katawagan lamang ito, hindi sekta. Katawagan lamang. So ito mga tinatanggihan itong mga katawagan na ito, para niyang sinasabi na yung mga Shia, yung mga Shia nasa katotohanan. At hindi niya naunawaan na itong mga taong ito ay nasa lihis. May mga doktrina silang lihis. Hindi mo may tatanggi. Dapat iisa lang ang akidang tama, halimbawa, sa mga pangalang katangian ni Allah. Hindi pwedeng itong mga sekta ay lahat nasa katotohanan. Dahil magkaiba-iba ng akida. Iba ang akida ng Shia, iba ang akida ng Ash'ari, iba ang akida ng Sufi. Paano mo sasabihin na kahit sino dyan, pwede? Malilihis ka. Halimbawa, kung magiging Sufi ka, magiging Ash'ari ka, magmamaulid ka. Magbabasa ka ng Quran sa mga puntod. Tama ba yun? Tamang akida ba yan? Magtatawasul ka sa mga namatay. Ano yung pagtatawasul? Yung mga Sufiya. Kinakausap yung mga nakalibing. Namamagitan sila. Shirk yan. Wala na tayong pag-aalay ng pagsamba, yung pagdudua panalangin. Kasi mayroon silang paniniwala, doktrina, akida. Ito, yung akida. Na yung mga Sufi,
Pinaniniwala na yung mga namatay, nakakarinig. Lalo na yung mga aulia nila. Binigyan daw sila ng antas na ngayon ay nabubuhay sila, naririnig nila. Kaya pwede tayong mamagitan sa kanila. Itong doktrina ng mga Sufi na taliwas sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So, lilitaw at lilitaw na ito, itong mga lihis na grupo. Mga fitna sa akida. So, kailangan natin pag-aralan. Kailangan tayo magkaroon ng kaalaman, yung kasangkapang kaalaman, para malayo tayo, maging aware tayo dito laban sa mga taong na ito. Sinabi pa ng mahal na propeta, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Sino mang mamuhay sa inyo sa mga huling panahon, masasaksihan niya ang mga hindi pagkakaunawaan. Katulad na sa panahon ngayon. Nagkakaroon tayo ng kalituhan, subhanallah. Marami na lumabas itong mga sekta, lalo na ngayon sa panahon ng social media, nagpapalaganap sila. Ito ay fitna. Sabi, ito ay katibayan lamang sa sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So anong itinagubili sa atin ng mahal na propeta? Yaman lamang na mangyari ito. Fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Panghawakan ninyo ang aking sunnah, ang aking pamamaraan, ibig sabihin ng Quran at sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang pamamaraan ng aking mga sahaba. Hindi kayo maliligaw. Hindi kayo maliligaw. Iniwan ko sa inyong dalawang bagay. Kung inyong panghahawakan ng mahigpit na panghahawak, hindi kayo maliligaw. Ang Quran at sunnah. Kaya tayo mga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang kinukuha natin, pinagbabate natin, Quran at Sunnah lamang sa pag-unawa ng mga salafus salih. Itong mga lihis na grupo, kung pag-aaral lamang natin ng tamang pag-aaral ang kanilang mga doktrina, maunawaan natin, mapagtatanto natin na yung mga doktrina pala nila ay bakit sinabi ng ating mga ulama na lihis, ligaw dahil wala sa Quran, hindi nila pinagbasihan ng Quran at Sunnah sa kanilang mga akida, kaya sila ay nalihis. Ito ang pinakamalaking dahilan ng kanilang pagkalihis. At tumaliwas, hindi nila pinanghawakan yung manhaj ng mga salafus salih. Ang tinatawag na salafus salih, mga kapatid, sila yung mga sahaba, mga tabi'in at tabi-tabi'in para magkaroon tayo ng kaalaman. Yaman lamang na tinatalakay natin ang akida. Kaya tinatawag natin, halimbawa may mga taong tinatawag na kami tayo, salafi, yung salaf. Sino ba yung mga salaf? Puro kayo salaf. Salafus salih, sila yung mga sahaba. Mga nauna, salaf, yung taqaddam, yung mga nauna. Sino mga naunang pinuri ng mahal na propeta? Ang mga sahaba, mga tabi'in at tabi-tabi'in. Sinusunod natin sila. Sa kanila natin inuunawa ang Quran at Sunnah dahil wala nang hihigit pa. Mayroon pa bang hihigit sa mga sahaba? Patungkol sa pag-unawa sa relihiyong Islam, patungkol sa doktrina, akida. Halimbawa, ang mga Shia, tinatanggihan nila, hinatulan nila ng ridda ang mga sahaba. Subhanallah. Kanino natin kinuha ang relihiyon pagkaraan ng mahal na propeta? Sino ang nagparating sa atin ng agama Islam? Pagkaraan ng propeta, ang mga sahaba. Kung hindi sa kanilang pagpupursige, hindi sa atin darating ang Islam dito sa atin sa Pilipinas. Maging ang mga tabi'in na tabi-tabi'in. Kaya tinatawag tayo ay Ahlus Sunnah wal Jamaah o di kaya Salafi. Ibig sabihin, manhajiyya, methodology lang, pamamaraan. Ibig sabihin, ako ay Salafi, taong sinusunod ko yung hayapak, landas ng mga salafus salih. Ano yung landas nila? Quran at Sunnah. At yung mga tafsir nila, yung mga napagkaisaan sa kanila. Itong Salafi, itong Ahlus Sunnah wal Jamaah, para maunawaan nyo, hindi ito sekta. Hindi ito sekta. Hindi katulad ng mga Shia, mga Syaira, Sufi, na talagang natukoy na sekta. Na may mga doktrina na taliwas sa Quran at Sunnah, mga bagong katuruan, o di kaya Ash'ari na inahango sa isang ulama
yung katawagang Ash'ari ina-address kay Imam Abul Hasan al-Ash'ari, katulad ng Jahmiya kay Jahm bin Safwan, mga sekta talaga. Pero itong Salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, hindi ito sekta, manhajiyya, pamamaraan lamang. Ibig sabihin, Salafi, yung pamamaraan ko ay na aking tinatahak, katulang pamamaraan ng mga Salaf. Walang natutukoy na organisasyon, walang natutukoy na panahon. Simula ng pagkaraan ng mahal na propeta hanggang sa paggunaw ng mundo, sinumang Muslim, itong binibigyan kong diin, sinumang Muslim na tunay na sinusunod niya ang Quran at Sunnah, dapat may tunay. Kasi lahat ng ilang mga sekta nagka-claim na kanilang sinusunod ang Quran at Sunnah. Kaya sinasabi natin, sino ang Muslim na sinusunod niya ang Quran at Sunnah ng tunay na pagsunod? Ayon sa pag-unawa, tafsir na pagkaisahan ng mga salafus salih, sila yung mga sahaba, mga tabi'in at tabi-tabi'in, makakapasok o masasaklaw ng katawagang Ahlus Sunnah wal Jamaah, o di kaya Sunni, o di kaya Salafi. Pare-pareho lang ito, mga katawagan na itong tatlo. Ahlus Sunnah, Salafi, Sunni. Iisa, magkaiba-iba ng katawagan, pero iisang diwa ang tinutukoy dito. Isang Muslim na sinusunod niya ang Quran at Sunnah ng tunay na pagsunod ayon sa pag-unawa, pamamaraan ng mga salafus salih. So walang natutukoy. Maaring may mga grupo na tinatawag na Salafi. Katawagang Salafi yung group organization nila, pero mapagtatanto natin na yung mga katuruan nila, yung mga akida nila ay salungat sa Quran at Sunnah. Hindi talaga sila tunay na mga Salafi. Kahit mag-claim pa sila na sila ay Salafi. Yan ang isa puso isip nyo. Hindi natin pinagbabatay ng mga katawagan. Kahit pa sila ay tinatawag sa katawag Sahabiya, mga organisasyon na tinawag pinangalanan Sahabiya o Muhammadiyya, Islamiyya. Pero ang hinahatulan pa rin yung doktrinang katuruan na pinapalaganap ng isang grupo o ng isang organisasyon. Ang sense o ang ibra, tinitignan yung katuruan, doktrina. Kung sumasang-ayon ba sa Quran at Sunnah. So makakapasok sa katawagan na ito ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. So ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. So nakuha natin yung mga katawagan na ito, Salaf, no? Yung pagiging obligado sa pagsunod ng mga salaf, bakit natin sinusunod ang mga salafus salih? Yung mga sahaba, mga tabi'in at mga tabi'in. Kasi pinuri sila ni Allah, una si Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming mga ayah. Halimbawa, pinuri ni Allah mga sahaba. Sa napakaraming ayah, sa napakagandang paglalarawan, maging ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ng Rasulullah? Khairun nas qarni, thumma alladhina ilunahum, thumma alladhina ilunahum. Ang pinakamabuti, pinakamainam na mga tao ay ang aking panahon. Ibig sabihin, yung panahon niya kasama ng mga sahaba. Yung qarn, century yan. No? Yung century, 100 years, panahon ng mga sahaba. Yung ng pinakamainam. Thumma alladhina ilunahum, pagkaraan yung century na susunod sa kanila, na sila na yung tinawag na tabi'un. Yung big sabihin ng tabi'un, tabi', sumunod. Tagasunod o sumunod. Ibig sabihin, tabi'un na sumunod sa mga sahaba. Kaya sila tinawag na tabi'un. Sahaba, sila yung mga kasamahan ng mahal na propeta, sallallahu alaihi wasallam. Nakita nila ang mahal na propeta, naniwala sa mahal na propeta, at sila ay namatay sa ganitong paniniwala. Ito yung sahaba. Tabi'un, sumunod sa mga sahaba. Tabi'un, sumunod sa mga sahaba. Huminto ang mahal na propeta. Hindi na huminto siya. Doon lamang, 3 ang pinuri niyang century. So yan ang panahon na kainam-inam. Bagamat sa mga huling panahon sa mga tabi'un, tabi-tabi'un, lumabas yung mga lihis na mga grupo. Pero ito yung panahon nila. Mga sahaba, mga tabi'un, mga ulama ng tabi'un at mga tabi-tabi'un. Halimbawa yung 4 na imam. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Kabilang sila sa mga tabi'in na namuhay
pagkaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Imam Abu Hanifa, naabutan niya ang ilang mga sahaba. Alam niyo ba yun? Sila ang nagtaguyod ng akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalo na si Imam Ahmad ibn Hanbal sa panahon niya. Sa panahon niya na tinagurian siyang Imamu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahil sa pagsubok na pinagdaanan ni Imam Ahmad ibn Hanbal. Sa panahon niya, halos ang nakakarami ay mga Mu'tazila, mga lihis na sekta Mu'tazila. At nakuha nila yung mga leader, mga pinuno. Malapit sila sa mga pinuno. At ipinilit nila yung paniniwalang dapat paniwala at sabihin na ang Quran ay makhluk. Ito ay usapan din sa akida. Kasi yung Quran, dagdag kaalaman, ang Quran salita ni Allah, kalamullah. Salita ni Allah. At ang salita ni Allah, kalam, kabilang sa katangian ni Allah. At hindi pwede na ang katangian ni Allah ay maging makhluk, nilikha. Yun ang kabuuan. Pero dahil sa mga lihis na basihan ng mga Mu'tazila, pinaniwalaan nila na ang Quran makhluk. Nilikha daw. Yung salita lamang sa sarili lamang ni Allah. Yung Quran, nilikha yan. Yung huruf, yung mga letra. Okay? Ganyan ang paniniwala nila. Pinilit nila, no? Ito'y kwento na napupulutan natin ng araw para na nalalaman natin yung mga sakripisyo ng mga ulama natin noon. Lalo na ang aapat na ulama. Sa pakikipaglaban sa mga ahlul bid'ah. Na katulad din sa panahon ngayon. Pinilit nila yung leader, mga prince, mga king, o di kaya mga amir, mga pinuno, na dapat itong mga ulama na tumataliwas sa ating paniniwala, dapat silang ikulong, pilitin. Kung ayaw nilang sabihin, parusahan sila. Lahat inuli ang mga ulama, kabilang doon si Ahmad ibn Hanbal. At napilitan yung mga ulama dahil ikrah, no? Napipilitan lamang sila at kanilang sinabi para lamang maalis sila sa mga kaparusahan, pang-aapi ng mga Mu'tazila. Maliban lamang kay Ahmad ibn Hanbal na nindigan sa paniniwalang hindi niya isinurrender ang paniniwala ng ang tamang akida. Nung una siyang hinuli, may isang may isang amir. Bago pa sila magtagpo ng amir na iyon, nakalimutan ko yung pangalan, nagdua siya. Ya Allah, pangalagaan niyo po ako. Itong dua niya, pangalagaan mo po ako kay itong binanggit niyang khalifa. Mabagsik itong amir na ito. Tinanggap ni Allah. Mismo sa gabi na iyon, namatay yung amir. Hindi man lamang nangyari, nakita sila ni Ahmad ibn Hanbal. Pinalitan na ng amir, pinagpatuloy niya yung propaganda ng mga Mu'tazila. Hindi isinurrender ni Ahmad ibn Hanbal yung akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanggang sa hinahagupit siya. Subhanallah. Pinapalot, hinahagupit siya. Hindi pa rin siya. No? Nanindigan siya. Sabi ng ilan, Ya Ahmad ibn Hanbal, ya Imam, maawa ka sa iyong sarili. Sabihin mo na yung paniniwala nila para lamang matigil. Kahit sa salita lamang, pero yung puso mo, nung mapanatag sa paakida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayroong mga pagkakataon na ganyan na binibigay na excuse. Okay? Pero sabi ni Ahmad ibn Hanbal, sabi niya, bakit ko sasabihin ang ganyang paniniwala? Nakikita niyo sa labas, ang daming tao naghahantay sa akin kung anong sasabihin ko. Pag sinabi ko yung paniniwalang lihis, isusulat nila, babasahin at itatransfer hanggang sa pagunaw ng mundo. Na naisulat na sinabi ni Ahmad ibn Hanbal ang paniniwalang lihis na doktrina. Kahit kailan hindi ko isusurrender ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaya subhanallah, hanggang sa nawala ng pag-asa yung ilang amir, pinalaya na lang si Ahmad ibn Hanbal. Subhanallah. Isa sa nung
pinapahirapan na si Ahmad ibn Hanbal, hinahagupit, pinapalo, no, yung hagupit na isa sa dua ni Allahumma astur aurati, ya Allah tagpang mo ang aking aura. Yung ilang taong tinitignan si Ahmad ibn Hanbal habang siya ay nahagupit, yung damit niya bumababa, tumataas. Nahubaran pero tumataas, kusang tumataas. Subhanallah. Bilang pangangalaga sa kanya ni Allah, yung dangal reputasyon niya na huwag makita yung aura niya. Dahil sa dua din ni Ahmad ibn Hanbal. Kaya tinaguri siyang Imamu Ahli Sunnah wal Jama'ah. No? Sa panahon niya. Dahil nanindigan siya sa tamang akida. At sinagot din niya yung narami siya mga aklat, mga libro na isinulat patungkol laban sa mga lihis na grupo, halimbawa Jahmiyyah. So sila yung mga salaf, mga nauna, no? Mga salafus salih, mga sahaba, mga tabi'in at mga tabi'in. So yun ang sinabi ng mahal na Prophet, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Pangalawang dalil, logically lang. Walang taong kanyang mahihigitan ang pag-unawa ng mga salafus salih, lalo ng mga sahaba patungkol sa Quran at patungkol sa mga kasabihan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa ang mga sahaba, bumababa ang mga ayat sa harapan nila. Pag nabasa ng Rasulullah, nakuha niya yung ayat, binabasa niya sa mga sahaba. Sino ang higit na nakakaunawa sa Islam? Sino ang namuhay kasama ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Sino ang nag-interpret ng Quran? Ang mahal na propeta. Sino ang sa harapan niya? Ang mga sahaba. Kinuha nila kaagad ang Islam sa bibig ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi na natin mahigitan ang mga sahaba. Halimbawa, ang mga lihis na grupo, halimbawa, mga Asy'ariyah, paniniwala nila, isa sa paniniwala nila, kasi mga katangian ni Allah, isa sa pagkalihis nila, yung pag-iral ni Allah sa itaas, o di kaya yung istiwa, pangingibabaw ni Allah sa arsh. Ito ay akida. Pinagtitibay, pinaniniwalaan natin na si Allah ay nasa itaas. Umiiral sa pinakaitaas. At siya ay nagistiwa sa kanyang arsh. Pumaitaas ng ibabaw sa kanyang arsh. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Sa 7 ayat. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa ala al-arsh. Ang inyong Panginoong si Allah ay lumikha sa mga kalangitan at mga kalupaan ng 6 na araw. Pagkaraan, siya ay nag-istiwa ng ibabaw sa kanyang arsh. Napakaliwanag. Binasa ng mahal na propeta, narinig ng mga sahaba, naunawaan nila, pinaniwalaan nila na si Allah ay nasa iba, lumiiral sa itaas. Ang mga lihis na grupo, sabi nila, hindi natin paniniwalaan yan. Malayo yan sa kaisipan. Hindi tinatanggap ng ating mga logical basis. Parang nasasaklawan si Allah ng langit, si Allah pinakamalaki, pinakadakila. Ganito sila mag-isip. Tinatanggihan nila yung mga ayat dahil lamang sa mga logical basis. Parang, saan si Allah bago pa mag-istiwa? Para lamang sa lungat. Ito yung mga ilmul kalam. O di kaya, halimbawa yung hadithun nuzul. Popular na hadith, bumababa si Allah sa huling kalangitan kapag sumasapit ang huling bahagi ng gabi. At sinasabi niyang, sino mang manalangin, tatanggapin ko, humingi ng kapatawaran, papatawarin ko. Ang mga Jahmiyyah, Mu'tazila, Asy'ariyah, tinatanggihan nila itong hadith na ito. Ayaw nilang paniwalaan sa literal nitong kahulugan. Sabi nila, imposible. Bumababa, ibig sabihin, nawawala na siya sa arsh. Paano? Sa Pilipinas, gabi. Sa Amerika, hindi gabi. Ilang beses bumababa si Allah? Subhanallah.
Sa ating paniniwalaan lang natin yung mga pangalan, katangian ni Allah, tawqifiyah, para maunawaan nyo, tawqifiyah. Paniniwalaan natin kung ano man yung nabanggit na paglalarawan, mga sifat ni Allah sa Quran at Sunnah, yung pinagtibay ni Allah at pinagtibay ng Rasulullah, katulad ng nuzul at istiwa. Hindi na natin pwedeng panghimasukan ng kaisipan. Itatanong natin, paano ganyan? Imposible. Hindi natin i-imagine sa ating kaisipan. Ipinagbawal natin yan, pinagbawal na yan sa ating agama. Kasi yung kaisipan natin, limitado lamang. Yung zat, sarili ni Allah, yung tunay na kalagayan ng zat ni Allah, hindi kayang arukin ng ating kaisipan. Maging ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi niya sa atin ipinaalam o sinabi ang kaparaanan ng pag-iistiwa o pagnuzul ni Allah. Paniniwalaan na natin na siya lang nagstiwa, doon lamang. Hindi na natin ihambing, hindi na natin itatakip no paano ganyan o paano ganyan. Hindi kayang arukin ng ating kaisipan. Ganito natin pinakikitunguhan ng mga katangian ni Allah. Hindi na natin ini-imagine sa ating mga kaisipan. Hindi kayang arukin ng ating mga kaisipan. Ang mga sahaba na naririnig nila sa mahal na propeta, si Allah ay bumababa. Tinatanong ba nila ang Rasulullah, Ya Rasulullah, paano nagbumababa? Ibig sabihin, bumaba dito, dito. Hindi na nila kasi naunawa nilang nuzul. Ang katangiang nuzul. Pero itong mga lihis na grupo, bakit sila nagkaroon ng mga ganitong mga panuntunan, kaalaman, katuruan? Dahil sa tinatawag na ilmul kalam. Mga pinagbabatayan nilang wala sa Quran at Sunnah. Mga philosophy, theology, na labag sa Quran at Sunnah. Nahaluan ng mga malihis na katuruan, kaya kino-question nila ang mga doktrina sa sariling Islam, katulad ng istiwa, katulad ng nuzul. Yung pag-iral ni Allah sa taas, napakaliwanag sa hadith. Yung hadith na narinig, yung hadithul jariyah, na tinanong niya yung isang aliping babae, Ayna Allah? Saan si Allah? Fis sama. Siya ay nasa langit. Pag sinabing fis sama, nasa itaas. Fil ulu, nasa itaas. Sa huling hadis niya, palayain niyo ang babaeng ito dahil siya ay mu'mina, mananampalataya. Napakalinaw na hadis. Si Allah ay nasa itaas. Paniniwalaan natin na si Allah ay nasa itaas. Kaya nga tayo, pag tayo nagdudua, parang yung kalikasan natin, naniniwala na si Allah ay umiiral sa taas. Kaya nga pag tayo nagtatasbih, Subhana Rabbiyal A'la. Ano ibig sabihin ng Subhana Rabbiyal A'la? Kaluwalhatian sa aking Panginoon na siya ang kataas-taasan, pinakaitaas. Subhanallah. Ang mga syaira, dahil sa mga lihis nilang paniniwala, ano ba, alam niyo kung anong paniniwala nila kay Allah kung saan umiiral? Inna Allah mawjudun bila makan. Si Allah ay umiiral ng walang pinag-iiralan. Hindi alam, wala sa taas, wala sa ibaba, wala sa kanan, wala sa kaliwa, wala. Parang walang Panginoon. Ganyan ang mga syaira. Kaya yung mga sumusubaybay sa inyo, sa amin sa dialogo, pag tinatanong ko sila sa mga cross-examination, napakasimple lang. Saan sa Quran at Sunnah, itong paniniwalan niyong, Inna Allah mawjudun bila makan. Wala silang masasabi. Puro logical basis. Ganito, ganyan. Imposible si Allah may pinagiran ng lugar. Posible, ganito. Okay, magbabanggit sila ng imam, mga ulama nila na nahuli na. Hindi naman mga sahabi, hindi naman mga tabi'in, hindi naman mga tabi-tabi'in. Mga ulama nila, mga nahuli na. Wala sa Quran, wala sa Sunnah, itong mga pinaniniwalaan nila. Tinatanggihan nila yung nuzul, tinatanggihan nila yung mga katangian ni Allah, mga kilos at mga gawain. Katulad ng pagdating ni Allah sa kabilang buhay. Tinatanggihan nila dahil sa mga lihis na doktrina nila, mga lihis na pamantayan nila sa kaalaman. Hindi nila pinaniniwala na si Allah ay darating sa kabilang buhay. Napakalinaw yun. Paano maghahatol si Allah kung hindi darating? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Sa kabilang buhay, pag tayo na doon sa mesa, darating si Allah. Kasama ng kanyang mga anghel, ang mga anghel magsasaf at uumpisahan na ni Allah ang paghahatol sa ating mga gawain.
So, tinatanggihan nila itong mga katangian ni Allah. Sa tayong mga Ahlussunnah wal Jamaah, pinaniniwalaan natin na si Allah ay may mga gawa, may mga kilos, ginagawa niya kasi siya ay Panginoon. Inna rabbaka yaf'alu ma yurid, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Napakaraming mga aya. Kapag may gustong gawin si Allah, gagawin niya dahil Panginoon siya. Ayon sa kanyang karunungan. Kinausap niya si Musa, kinausap niya si Ibrahim, paniniwalaan natin. Sa kanila hindi nangyari yung pag-uusap sa pagitan ni Allah at pagitan ni Musa. Yung boses nilikha yun. Yung boses nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mga lihis na mga doktrina, mga paniniwala. Makikita nyo, patungkol sa asma wa sifat, mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. So maging aware tayo dito. Sa totoo lang, dito natin tatapusin. May mga tao na halimbawa, sinasabi na, bakit nyo binibigyang pinagtutuunan ng oras? Binibigyan ng oras itong mga Asy'ariyah, yung mga lihis na doktrina nila ay patungkol naman sa mga katangian, mga asma wa sifat, no? Hindi naman mapanganib masyado. No? Patungkol lamang sa akida, mga katangian, mga ganyan. Ang sinasagot ko, hindi nyo naunawaan yung panganib na dulot nila. Hindi lang sa mga asma wa sifat sila nag-iba, nalihis sa Ahlussunnah wal Jamaah. May mga ibang doktrina din. At pinakamahalaga, maunawaan nyo, yung Asy'ariyah ngayon at yung Sufiya, inadapt nila na parang imtazaj, nagkaisa sila. Hindi man lamang, marahil hindi na lahat ng pinaniniwalaan ng mga Sufi, mga pamamaraan, pero karamihan ay inadapt nila, niyakap nila, tinanggap nila, tinuturo nila yung ilang katuruan ng mga Sufi. Kapag yung mga ulama ng Asy'ariyah, kasi sinasabi nila, ang Asy'ariyah, sa fiqh, marahil sila ay Hanafiya, Shafi'i, walang problema. Sa doktrina Asy'ariyah sila, o di kaya Maturidiyya, sa pamamaraan, suluk, pamamaraan ng pagsamba, sila ay mga Sufi. Yung pamamaraan ng mga Sufi, inadapt nila. Kasi yung mga Sufi, ang ugat ng pagkaligaw, pagkalihis nila, sa mga usapang mga pagsamba. Okay? Kasi ang pinag-ugatan ng mga Sufi, no, pinagmulan ng mga Sufi, una silang naligaw sa mga pagsamba. Pumupunta sila sa mga gubat, mga walang tao, kasi sa kanila, pagdadalisin ng sarili, dapat iwasan itong mga pagkahumaling sa mga mundo bagay, mga fitna, mga mundo. Dapat dinadalis ang sarili. Okay, so sila ay nag-iisa lamang sa isang lugar, nagdi-dhikr, ganyan-ganyan, mga ritual, hanggang sa pumapasok na itong mga bid'ah. So yung mga Asy'ariyah, inadapt nila ito. Yung pamamaraan ng pagsamba, mga uri ng mga dhikr, kaya makikita nyo, mga Asy'ariyah, tinatanggap nila yung mga pamamaraan ng mga Sufi. Halimbawa yung mga pagtatawassul sa mga puntod sa libingan, pagmamaulid, mga uri ng dhikr. Hindi nila tinutuligsa. Dahil ito yung pinaniniwalaan nila. Nagmamaulid sila dahil ito yung pananaw ng mga Sufi. Pagdiriwang ng Laylatul Isra wal Mi'raj, pagninisfu Sha'ban, may mga bid'ah. At itong usul nilang bid'ah hasana, may mabuting bid'ah sa agama, Sufi ito. At ginadap ng Asy'ariyah, katuruan na ito. So kung hindi tayo magiging aware laban sa kanila, papasok sa atin itong mga bid'ah. Kasi yung bid'ah, mayroong dalawang kategorya, mga kapatid. Bid'ah sa doktrina, bid'ah sa mga gawaing pagsamba. May mga bid'ang akida, at may mga bid'ang nauugnay sa mga gawain. So kapag hindi mo pinag-aralan ng akida, kapag hindi ka naging aware sa kanila, so gagawin mo itong mga bid'ah nila. Maulid, ganito, ano pa mga bid'ah? Dahil at paniniwalaan mo rin na may mabuting bid'ah. Napakalihis. Basta gawin mo yung gawain, mabuting hangarin mo, makakapasok sa mabuting bid'ah. Bismillah. Mabuting bid'ah.
Tingnan nyo, napakalihis na saligan itong bid'ah hasana. Anong sinabi ng mahal na propeta? Mayroon bang mabuting bid'ah sa Islam? Kullu bid'atin dalalah. Lahat ng bid'ah ay kaligawan. Sino nagsabi nun? Ang Rasulullah. Ganon din ang mga salafus salih. Ang paniniwala na walang mabuting bid'ah sa Islam. Katulad ni Imam Malik, popular na kasabihan niya, man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sino mang gumawa ng bid'ah sa Islam na pinaniniwalaan niyang o nakikita niyang ito ay mabuting bid'ah, tunay na inakusahan niya si Muhammad, ang Rasulullah, na hindi niya ipinarating ang agama Islam. Kasi kapag gumagawa ka ng gawain na pinaniwalaan mong ito ay mabuting katuruan, para mong sinasabi na mayroong katuruang hindi pinarating ng Rasulullah. Na ikaw ang nagparating, ikaw ang gumawa. Makikita nyo? Si Ibn Mas'ud na sahabi, meron siyang nadatnan ng mga bid'ah sa panahon nila. Nung lumawak ng Islam, may mga bid'ah na isang masjid sa Basra o Basra na o Kufa sa Iraq ngayon. Nagsangguni yung isa sa mga tabi'in niya, sabi niya, Ibn Mas'ud, mayroong gawain doon ng mga tao, kakaiba na dhikr, kakaibang dhikr, taliwas sa na nakaugalian yung nakasanayan namin na dhikr, na katulad ngayon na ginagawa ng mga Sufi. Nung nadatnan ni Ibn Mas'ud, nagulat si Ibn Mas'ud. Anong sinabi niya? Sinitan niya yung mga taong itong gumagawa ng bid'ah. Sabi niya, Ya qaum, ittabi'u wa la tabtadi'u. Sumunod kayo sa sunnah ng mahal na propeta at huwag kayong gumawa ng mga bid'ah. Itong ginagawa niyo, bid'ah ito. Sapat na, faqad kufitum. Sapat na iniwan sa ating relihiyong katuruan ng Rasulullah. Hindi na natin kailangan ng pagbabago, mga bagong katuruan. Iwanan nyo itong mga bid'ang, mga dhikr, mga gawain. Hindi natin binibid'a yung dhikr, yung pamamaraan lamang. Kasi may mga pamamaraan, halimbawa yung mga Sufi, pamamaraan na grupo, dhikr, mga taliwas sa sunnah ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Fakullu bid'atin dalala, sabi niya, lahat ng bid'a ay kaligawan. Hindi niyo na to kailangan. Huwag kayong magbago sa iyong relihiyon. Kaya huwag tayong nauumay o di kaya sumasamang lupag sinasabi na ng ating mga ulama, bid'a. Minsan kasi may mga tao, puro na lang bid'a. Magpasalamat tayo. Bakit? Kasi may mga naghahayag, nagsasabi sa atin, pinapaunawa sa atin ang tamang sunnah, ang tamang katuruan. Para hindi nasasayang pagod, effort natin. Kasi pag sinabing bid'a, hindi invalid yung gawain pagsamba. Kasi ang bid'a sa luwat ng sunnah. Anong sinabi ng Rasulullah? Man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sino mang gumawa ng pagsamba na salungat sa aking katuruan, pamamaraan. Ibig sabihin bid'a, ito ay rejected, invalid. Kahit ka pa napakaraming gawain na ginagawa mo, pero kung ito ay bid'ah, nagpapagod ka lamang. Ang maliit na gawain, sunnah, ay mas mainam kaysa sa maraming gawain, subalit ito naman ay bid'ah. So alhamdulillah, may mga nagpapakilala sa atin, may tinuturuan tayo ng ating mga ulama. Bakit noon? No, ito lang ay isa sa kahalagahan. Tayo mga Muslim dito sa Mindanao, napakaraming mga kultura, tradisyon na marahil bid'ah o mga bid'ang doktrina, mga list na doktrina. Noong 80s, 90s, napakarami. Kasi tayo mga Muslim dito sa Mindanao, marami tayo mayaman sa tradisyon, kultura. Nawala yung mga bid'ah o di kaya mga lihis na doktrina pinaniniwalaan ng ating mga ninuno. Bakit? Sa effort ng ating mga ulama, sa pagpupursigi, pagsusumikat ng ating mga ulama, pinakilala, nilino sa atin ang tauhid, pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iigsa.
na wala itong mga lihis, mga bidang doktrina dahil nilinaw sa atin, pinahayag sa atin ng mga ulama na itong mga lihis na doktrina, itong mga bidang doktrina ay nalalabag, nagigiba niya, nasisira niya yung tauhid, kaisa niya Allah. Kaya alhamdulillah, salamat sa ating mga ulama ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katulad halimbawa dito sa atin sa Davao. Alhamdulillah, marami tayong mga ulama na tamang doktrina, tamang manhaj, ulama ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Napapangalagaan tayo. Naiiwasan natin yung mga bid'a dahil sa kanilang mga paliwanag, dahil sa kanilang mga pagpapahayag. Alhamdulillah. So marami mga bid'a ngayon. Dito lamang, halimbawa, na nagugulat ako pag may mga katanungan na tinatanong, ano mangyari ustad na yung mga ilang ginagawang kaugalian o di ka naninindigan sila sa pagmumunsayte doon sa kung ano yung nakaugalian ng mga ninuno na kalendaryo. Hindi sila tumitingin, hindi nila kinukuha yung katuruan moon sighting. Subhanallah. Yun yung kakultura tradition. Ito rin panghuli lamang ha. Unawain nyo, alhamdulillah, paulit-ulit na lang. Pero marahil sa akin nyo kunin na ito, iiwan ko sa inyong kaalaman. Tayo mga Muslim, saan natin kinukuha ang ating relihiyon? Anong kinukuha nating main source ng ating agama? Quran at Sunnah. At ang mga salafus salih. Nagpapaalipin tayo kanino? Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tumatalima, kaya nga tayo Muslim eh. Tumusunod, tumatalima tayo sa panuntunang isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, anong itunuro sa atin ng Rasulullah? Mag-ayuno kayo kapag nakita nyo ang buwan. Kapag hindi nyo nakita ang buwan, kumpletuhin nyo halimbawa ang Sha'ban, ng 30 sa susunod na araw kayo mag-ayuno. Nagbabase tayo sa buwan. Pero yung tradisyon, kultura, lumalabag tayo sa ating mahal na propeta, sallallahu alaihi wasallam. Nasasalungat natin ang Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dapat nangingibabaw sa atin ng Quran at Sunnah. Pag pinilinaw sa atin ng mga ulama, tumalima at tanggapin natin. Huwag mangibabaw sa atin. May mga tradisyon, kultura, na kapag sumasang-ayon sa ating agama, pwede natin tangkilikin. Hindi natin lahat iniiwan ang tradisyon, kultura, mga kultura natin. Pero kung may tradisyon, kultura, ito yung pamantayan. Na lumalabag sa agama, ibig sabihin sa Quran at Sunnah, o di kaya Sunnah ng mga sahaba, mga tabi-tabi'in, no? Iiwan natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Dahil ito ang ating agama. Anumang pagsamba na may kaugnay, may tradisyon, halimbawa, kakasal, sinabi ng ating mga ulama, yung kultura na yan, iwanan nyo. Nasasalungat niyang Quran Sunnah. Sami'an na wa ta'ala. Narinig namin, tatanggapin namin. Alhamdulillah. Ganyan tayo. No? Ang Muslim, sumusunod sa Quran at Sunnah. At yan ang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makakapasok ka sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tunay na kabilang sa Ahlus Sunnah wal Jamaah pag sinusunod mo ang Quran at Sunnah ng tunay na pagsunod sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Lahat. Mag-aasawa, mag-aayuno ka, magsasala ka, magzazaka ka, lahat ialisud mo sa Quran at Sunnah ayon sa pag-unawa ng mga salafus salih. Yan ang tunay na nagtataglay ng akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at paglaan ng oras sa gabing ito. Tanggapin nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway napulutan natin ng aral at kaalaman. Hanggang dito na lamang ako ang inyong lingkod na si Abu Hanin ibn Abdullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Takbir. Ngayon, mag-upinto tayo. Kung sino yung mayroong katanungan, ay yun kami yung ating ulama na magsasagot ng inyong mga katanungan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayun, ang tanong ko ganito lang. Dalawa lang ito. Opo. Pwede ba magsamba yung isang tao? Ito wala akong tinatanggit upang malaman lang natin ang katotohanan. Kasi kahit anong sabihin ng imam, kung hindi ulama, parang kulang tayo sa paniniwala. So, ulama ito, kapatid natin na maranaw. Wala akong binabanggitin silang pangalan. Pwede ba isamba yung tao, yung sisilina ng tao, isang silina, o may tao, o may sulat. Okay. O damit, yun. Damit. May letra. O may letra, may nakasulat, o tao talaga. Okay. Sige po. Ayun ang unang tanong po? Yun ang unang tanong. Sige. Pangalawang tanong ganito. Sa ngayon, ewan ko ilang year pa yun na nagawa yung Sige. yung jadwal alin. Opo. Yung jadwal ng INSA at saka ano pa yan. Pasa mo lang. Yun ang sinusunod talaga namin kasi nagtanong kami sa Monte na yung jadwal na nagawa, okay yan. So, pero marami pa rin nagtatanong. Wala naman dito si Monte. Alam ko, kaya mo yan sasagutin sa amin kasi ganito. Sa ola, inimita ka. Yung IMSA. Okay po. Yung lahat, pagtagya, ano ba yan? Sige po. Sana ma-explain mo sa amin upang maliwanagan at makadagdag sa aming kaalaman. Okay po. Wassalamualaikum. Mashallah, alhamdulillah. Yung unang tanong, paano daw yung pagsasala na halimbawa, yung may litrato? No, hindi po pwede. Pag may mukha, okay? Kasi makruh yan, no, at hindi rin pwede. Nakakaabala sa nagsasala, sa katabi mo o sa likod mo. Yung letter, no, kasi dalawang tanong yun eh. Yung picture larawan, hindi po pwede ipagsala. Okay? Hindi pwedeng ipagsala. Halimbawa, eleksyon ngayon, yung damit na may mga picture ng mga kandidato. So, wag natin ipagsala yun. Okay? Nakakabawa sa ating pagsasala. Yung mga letra, titignan kung ano yung letter, sentence na nakasulat. Kung okay naman, alhamdulillah naman. Okay, Allahu Akbar. Walang problema. Okay? O di kaya kung mga salita ng mga kufar, mga sagisag nila na mga haram na mga salita, hindi na natin babanggitin. Basta mga salitain na mga haram, hindi pwede. Okay? Kasi naglalaman ng masamang kahulugan. Okay? Pero yung picture, hindi talaga pwede. Nakuha niyo po yun? Okay? Kaya nga, hindi pwedeng na ikaw ay magsala na sa harapan mo ay litrato eh. Okay? O di kaya TV. Kasi natataswis ka, nagiging bala ka, nawawala yung focus mo, concentration mo sa pagsasala. Okay? Pagsasala. Halimbawa din, napansin ko sa cellphone, no? Kapag yung sa cellphone mo, ilalagay mo sa harap, pagsikapan mong matakpan ng tuwalya, panyo, o di kaya itaob mo. Kasi minsan yung cellphone mo, minsan ang naka-gallery ay primary, ano ba yun? Primary, yung picture, asawa mo. Ay pag may tumawag o nag-message, nakikita. Makukuhan yung, talaga may ganyan talaga. Okay, naka-ganyan kayo, tapos yung cellphone niya, may umilaw. Minsan yung mukha ng asawa niya. Okay, hindi naman sa kwan, no? Pag maganda, nafi-fit na yung kasama mo. Di ba? Okay? So mas maganda, itaob natin o di katakpan natin. Isa din yun sa minsan nakakataswis, nakakagambala sa pagsasala. Yung pangalawa, yung imsak, sa totoo lang dapat nire-remind to bago pa magpumasok ang Ramadan eh. Pero naalala ko nung nagmuhadar ako dyan, sa inyo dito sa Istiqbal, no, di ba? Yung dito, saan ba yun? Oo, sa Dotolumo. Nire-remind ko man to. Isa sa mga paalala ko, no, na yung kalendaryo, no, yung kalendaryo na nilagay ng ilang ulama
na halimbawa Fajr 4:25. 4:20 imsak. Ang imsak, pagsabihin ng imsak literally pagpigil, ititigil mo na. Sinatulan ng ating mga ulama, kasi ang kwan nila dyan, abuting hangarin, pero hindi talaga tumama sa sunna talaga, sa tamang katuruan. Na sabi nila, ihtiyat, panigurado. So, pero sasagutin natin, at ito sinagutin ng ating mga ulama, ito ay bid'ah, wala talaga. Bakit mo pipigilan, ipapatigil sa kapatid mo, tumigil sa pagkain o pag-inom, na hindi pa dumarating yung Fajr? Kasi sinabi ni Allah at sa mahal na propeta, kailan tayo titigil sa pagkain at pag-inom? Kapag nag-adhan, pumasok yung Fajr. Hindi mo na kailangan ng panigurado dahil nasigurado na tiniyak na nasa sa atin ni Allah. Kung kailan tayo titigil sa pagkain at pag-inom. Kailan titigil? 5 minutes before Fajr, yung ba ang katuruan? O sa pag nag-adhan na ng Fajr? Nag-adhan na ng Fajr, pumasok yung Fajr. So bakit mo ipapatigil sa mga kapatid mong kumain o minom ng 5 minutes o 10 minutes? Napakalinaw, hindi ba malinaw ang Quran? Hindi ba malinaw ang Sunnah pagdating sa pag-iimsak? Malinaw. Pag pumasok ang Fajr sa Quran, sa hadith, pag narinig yung adhan ni Bilal o di kayo yung isang muadzin, itigil niyo ang pagkain at pag-inom. Napakalinaw. So, magkaganon pa man, kung mayroong, alhamdulillah ngayon, yung mga kalendaryo, halos paunti-unti nang nawawala na. Pero mayroon pa rin talaga akong nakikita, na mula pa rin sa minsan mga organisasyong kilala na nag-i-issue ng mga kalendaryo na. Pero kahit pa mag-issue sila ng ganitong kalendar, may imsak, wag natin sundin. Ang sundin natin yung Fajr. Okay? Yung Fajr ang sundin natin. 4:25, 4:26, o 4:21, yung adhan. So, 4:20 o pag mag-adhan na, doon na tayo huminto ng pagkain at pag-inom. Naunawaan po? Okay, so yan po ang agawan natin. Alhamdulillah. Naam. Wag natin pinta. May tanong po doon, bigyan niyo yung microphone, no? Wag natin pintasan, ginawa ito ng ating mga ulama, pero wag natin sundin. No, respetuhin na natin na ginawa nila ito, pero wag natin sundin. Sundin natin yung tamang katuruan. Dabi. Puli-puli kita, kaya nakit, ang magkanatan MC, tatag ka mo kung ba kayo gani. Gamitin tayo ang kanatan MC. Okay, ikaw, okay. Takadan ka kung sino ako nanan. Hindi kita pwede na makadulkan mo. Hindi ako sabutan. Hindi maintindihan ni Alin, wala tayo kikindig. So, ibigay natin sa MC. Kung sino patindigin niya, maghintay yung iba. Yun lang, salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saan yung nagtatanong? Okay. Naguguluhan po ako, Sheikh, kasi nagbibigay sila ng mga pabuka dito sa Pilipinas, which is, yung paniniwala nila is sisters and brothers pag Muslim. Po, pag nasa agama Islam ka, kung Muslim ka, sister ka or brother ka. Opo. Pero, naguguluhan din po ako ngayon sa practice ng kung hindi man, hindi hindi lahat, pero may practice po talaga dito sa Davao na ganito sa tao. Ano po yun? Sige po. Kung hindi ka membro ng isang jamaa, hindi ka tutulungan. Ganon. Okay. Is there any boundaries between jamaa to jamaa? Kasi ang paniniwala ko po is, pag Muslim ka, brother ka o sister ka. Yun lang po. Okay po. Salamat. Mashallah. Kagang ka po, sister, o balik Islam? Kagang. Allahu alam kung ano yung experience ni sister, no? Tungkol sa mga jamaa. Pero kung ang siguro kung mali na ganyan, kung mayroong mang ganyan na organization, no, na ang tinutulungan niya yung jamaa nila, o di kaya tribo iadang bilang, no, tribong ganito, tribong ganyan,
sila lamang nagtutulungan, yung kabila kahit nangangailangan ng tulong, meron silang itutulong ay hindi tinutulungan. Ito ang mali. Okay? Ito ang mali. Tandaan ninyo, itong pagiging tribo natin, hindi ito ang batayan pamantayan. Lahat tayo magkakapatid sa Islam. Okay lang, halimbawa minsan may mga barangay na Kagan, Tausug, siguro may kwan lang yan na dahil isa silang wika, yun lamang. Pero kung magkakamali ko ang bawat tribo na ito, inisip lamang sila lamang ang mga Muslim, sila lamang magtutulungan, walang iyadang billah. Jahiliya to. Hindi to pwede. Lahat tayo magkakapatid. Maranao man, Maguindanao man, Tausug man, Kagan man, no? Lahat tayo magkakapatid. Huwag natin gawing barrier yung pagiging tribo natin. No? Dapat lahat tayo nagtutulungan. So masama yung nabanggit ng ating sister na yung jamaah hindi niya tinutulungan yung kabilang jamaah, iyadang billah. Okay, dapat payuhan, sitahin yung ganyang jamaah. Kung organisasyon lamang at napagtanto na kapag ganitong tribo, dahil tribo sila, hindi nila tinutulungan, dapat ipaaram na haram yung ginagawa ninyo. Ipaabot sa kanila na haram yung ginagawa ninyo. Okay, na tinutulungan nyo lamang yung kasapi o katulad yung tribo. Iyadang billah. Yan ay amrun jahiliya na sinalungat ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi sa atin ni Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Ang magkakapatid ay yung mga mananampalataya. Hindi sinabi na ang magkakapatid lamang yung mga Maranao o yung mga Tausug o yung mga Maguindanao. No, lahat tayo magkakapatid sa agama, no, agama Islam. No, alhamdulillah, halimbawa sa amin dyan minsan sa trading, halo-halo kami dyan. Maguindanao, Kagan, Maranao, alhamdulillah, wala akong kinikilala. No, minsan tinatanong lang natin yung tribo dahil yung para sa wika, mapadali, pero wala tayong kinikilala, nilalamangan, basta lahat tayo magkakapatid, no? Sa agama Islam. So yan po ang ating may sasagot. Alhamdulillah. Next question. Dito po kay sister. Sino yung mag-usip pa sa pagpataas ng rey ng Arimanan? Ha? Sige na. Bismillah. Ay, yung mic niya, pakiayos. I-on. Okay. Ustaz, Opo. katanungan namin. Sige po. Sa aming kababaihan. Opo. Yung panloob gani namin na kasukutan, Ustaz. Opo. Na minsan may larawan. Okay. Bawal ba yun? At saka yung may pera, minsan hindi natin alam na nakapagsamba na pala tayo na may pera sa bulsa. Okay, sige po. Bawal. Okay. Ay, mabigyan din ko lang, larawan. Ang tinutukoy natin na larawan, yung larawan na may anyong mukha. Kung larawan na bahay, puno, walang problema yun. Okay, ang sinatawag natin na larawan na ipinagbawal, yung larawang mukha. Yung may anyong mukha. Mata, ilong, mukha talaga. Alam natin to. Minsan may mga damit, yun. So yan po ang pinagbawal. Iwasan natin na tayo nakakapagsala. Okay, pero naam. Yung pera, no? Kung may pera, walang problema nagsasala ka may kalakip na pera. Mashallah, sana all, mayaman. May lahat may pera nagsasala. Okay? Wala pong problema, babo, na may pera. No, wag mo lang ilaglag kapag ikaw nagsasala. May pera po. Pero yung larawan hindi po. Yung nabanggit ko kanina, dapat wag tayo magsuot ng damit na may larawang yung anyong mukha. Sa totoo lang, kahit natatakpan, iwasan po natin. No, iwasan po natin, babo. No, kahit natatakpan. Okay, kasi yung may larawang mukha, hindi dapat yung marapat. Okay, so kahit po may larawan, iwasan po natin. Dapat plain, o di kaya may mga sentence, letra na hindi naman masama ang dinadali ang kahulugan. So yun po ang isuot natin, kahit nakabaya po. Okay, next question po. Assalamualaikum Ustaz.
Ustad. Sige po, alaikum salam. Regarding po ito sa akida. Sige po. So, minsan na itong nangyari sa amin sa Lanao, which is sa Wato po. Opo. Maaari po ba na ang isang asaira na gustong magparating ng kanyang akida, maaari po ba bilang ako, membro sa isang community, Opo. na itaboy po namin sila, di po ba kami nakakasala nun? Okay. Mayroon pa ba kayo isang question, sir? Aristad? Sige po, ma'am. Okay lang po ba na ang babaeng muslima ay dumalo sa isang libingan sa pakuburan? Lastly po, okay lang po ba? Ano po ba ang totoo? During nagdudua po tayo, tinataas po ba ang kamay paturo? O pag ganito po, Okay. palahad po? Maraming salamat Sige po, okay, sister. Yung unang tanong, yung patungkol sa Shaira, pwede nating magbigay tayo ng awareness. Hindi natin tanggapin, halimbawa, no, yung gathering na ikukuhan nila patungkol sa kanilang akida para mapangalagaan natin yung komunidad natin. Kasi kilala natin na Shaira, magpapalagaan mo sila ng akida. Halimbawa, masjid natin. No? Hindi masama at walang kasalanan. Bakos wajib yan na pangalagaan natin yung ating mga masjid, na makapasok yung mga lihis na mga tao, mga mubtadi', mga gumagawa ng bid'ah. Okay? Gumagawa ng bid'ah. So, pipigil natin sila. Kung sila yung magsasala, ahlan wa sahlan. Welcome lahat. Yung pinagbabatay nila sa Suratul Baqarah na waman avlamu mimman, yung daw yung makasalanan yung taong pinipigilan niya na makapasok sa masjid, yung taong binabanggit niya yung kadakilaan ni Allah. Bumabanggit sila sa ayat at binalagay nila sa maling pag-unawa. Ang tinutukoy doon, pag yung taong papasok sa masjid, magpapalaganap ng tamang katuruan, yun ang haram na pigilan. Pero kapag mali ang kanyang katuruan, mga bidang katuruan, wajib na pangalagaan natin. Kasi para hindi tayo malihis, para hindi tayo magkaroon ng ganung pananaw. Yung agama natin, mapangalagaan. Yung mga gawain pagsamba natin, mapangalagaan. So wala tayong kasalanan. Okay? Bakos yan ay wajib. No? Halimbawa dito sa Davao, nung pumasok yung kilalang mubtadi, nagbigay yung mga ulama natin ng awareness laban sa taon na ito. No? So, yan ay wajib para maging aware tayo, maging maingat tayo sa taong ito. Okay? Ano yung pangalawang tanong, sister? Yung dua? Yung pagbisita sa libingan. Hindi sir, yung sasamay, mamatay, halimbawa mamatay ako. Sasama yung babae, maaari ba? Okay. Kapag yung lalaki, kunyari mamamatay, kapag may lilibing, hindi maaring sumama yung mga kababaihan. Yan po ay pinagbawal. Okay? Kahit asawa po niya. Okay? Kasi yan po ay pinagbawal sa ating agama. Mayroon pong hadith dyan. Okay? Na bawal sumama yung babae kapag ililibing na. Yung pagbisita, mahabang patalakin yan. Pero pag sa time na ililibing, hindi po pwedeng sumama yung mga kababaihan. Okay? Kasi sa inyong mga babae, mga sisters, emotion. May emotion. Baka hindi nyo makayanan, baka tumalon na kayo sa libingan, masama kayo sa ililibing. No? So, kawawan naman kayong ililibing na buhay. Okay? So, hindi po maari. Huwag kayong ang mahalaga naman, kapag napaliguan yung mahal natin sa buhay, magpapaalam na kayo, no? At yung dua naman, yun ang pinakamalaking tulong nyo, okay, sa inyong mga namatayan, yung napumanaw, okay? Yung pagdudua naman, tinanong na ating sisters, ang tama talaga itataas natin yung kamay natin. Kasi kabilang yan sa sunnah at higit na katanggap-tanggap kapag itinataas yung kamay kapag tayo nagduduay. Ganito lamang. Wag naman, aabutin na natin yung langit. Okay? Kasi may mga nagdudua, sobra naman yun. No? Simple lang. Okay, ganyan. Okay, pwedeng pagkadikit, pwedeng ganyan, okay. Mali naman yung sinasabi, dapat daw magkadikit kasi kapag may mahuhulog, pag ganito, hindi mo mahawakan.
Okay? Hindi, itataas mo lang. Okay? Kahit hindi magkadikit o kahit magkadikit. Wala yun. Okay? Pera lang dun sa mga nabanggit na kalagayan na hindi na itataas yung kamay kapag yung dua babasahin natin sa after ablution, after ng adhan, o kaya kapag nagdudua yung imam sa ikalawang khutbah, hindi na natin tataas ang kamay. Ito lang naman yung mga nabanggit. Okay po? So maraming salamat sa nagtanong. Now, next question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alin, mayroon akong dalawang katanungan. Opo. Ang una kong katanungan ay parang magkasing tulad din kanina. Halimbawa, yung mayroon mga maalam na nagsasabi na kapag magtaas ka ng kamay sa masjid, yun daw ay bid'ah. Halimbawa, alin, dito sa labas, maggupit ng sanggol, magtaas ng kamay. At maggunting, magupit, magtaas ng kamay. Hindi, yung sa akika, pag akika. Nakakuha mo? Oo, nakuha ko po. Sige po. Yung halimbawa sa mga akika, o parang mga iftar din, magtaas ng kamay, kasama ba yun sa bid'ah? Okay. Yan ang isang katanungan. Sige po. Yung pangalawa, Sige. gusto doa isujud. Yung saan yung nakaturo sa individual ba yun o sa nag-imam? Kasi marami kasing nag-imam na hindi na nagpa ng sujud. Yung pagkaduwi? Na matagal. Okay. Nakuha na ko. Okay na. Yun lang, Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi, magbisaya na lang. Medyo Sige, yung dua, masyadong malawak yung talakayin sa dua. Kasi, minsan kasi may mga taong naninilang, itong mga Wahabi, Salafi, puro bid'ah. Yung sa dua sa masjid, siguro ang makinig po kayo, ha? Bawat kalagay, nilalagay natin sa tamang kinalalagay niya. Yung dua, yung pagtaas sa dua, no, sabi ko sa inyo, sunna yan. No, mas katanggap-tanggap. Napakarami hadith mutawatir. Ang mahal na propeta kapag nagdudua, itinataas niya ang kamay niya. No? So, mga dahilan yan na mas katanggap-tanggap yung ating mga panalangin kasi para tayong nagmamakaawa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag doon sa akika at yung sa obligadong sala, walang nagsasabing bid'ah magdua. Walang nagsasabi. Yung sa obligadong sala, tapusin mo na yung mga dhikr. No? Yung mga dhikr na ginagawa, binabasa after ng sala. Yung astaghfirullah, Allahumma anta salam, wa minka salam. O kaya yung 33 na subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapos may mga dhikr, paggunita kay Allah. No? Saka ka magdua. O di kaya may plano ka magsunna ka na, doon ka na magdua. At itasas mo ang kamay mo. Walang problema. Okay? At wag mo naman kaugalian na right after ng pagkaraan ng bawat obligadong sala, nagdudua ka, itinataas mo ang kamay. Wag mong gawing kaugalian. Okay? Wag mong kaugalian para malayo ka sa tinatawag na nasasalungat mo yung sunna. Yung sa akika, no, kapag halimbawa may pagtitipon, magdudua tayo, walang problema. Okay? Halimbawa, hakika, no, nagupitan na yung bata, nagawa na natin yung nagkatay na tayo, after ng lahat ng na ritual, no, pinakuan na natin ng tamar, pinalasahan natin ng tamar, pwede tayong magdua at itaas ang kamay. Walang problema po yun doon. Walang problema po yun doon. No, pwede tayong magdudua. Okay? So, yun lamang yung kuan. Pangalawang tanong, ano yung tanong mo? Pangalawa? Ano, nakalimutan ko? Yung sujud, akhiru sujud. Okay. Yung sujud, kasi nabanggit sa hadith, na ang isang alipin na higit na kalagayang napakalapit sa kanyang Panginoon kapag siya ay nakasujud. So, mashallah, pag tayo nakasujud, pwede tayong magdua. Pero kapag sa sala, dapat lingwaheng Arabic. Okay? Lingwahe pong Arabic talaga. Pagsasala.
Pag hindi mo kaya, magsaulo ka ng mga dua na wikang Arabic, o di kaya isa puso mo yung panalangin mo. Niya lang sa puso mo. Okay? Kasi si Allah, alam niya lahat, nababatid niya. Maging yung sa puso natin. Ha? Khabir, alam natin ito, katangian niya, alam ni Allah, ang lahat ng nasina sa puso natin. Ngayon, Ustad, yung imam hindi nagdudua sa sujud. Siyang imam. Magdudua sa sujud, hindi niya pahabahin, nasa kanya yun. Basta babasahin niya yung wajib na Subhana Rabbil A'la, no? Kasi nabanggit sa sunnah na minsan magkakapareho yung tagal ng sujud, yung ruko. Di ba, Ustad? Okay? Isa sa mali, no, magbibigay lang tayo ng napupuna natin, isa sa mali na nagagawa ng mga ma'mum, na kahit nagtakbir yung imam sa huling sujud, nagtakbir na para mag-umpisa magtahiya, nakasujud pa rin yung ma'mum. Nakasujud, pinapatagal niya. Alam niyo ba ito? Salungat to sa sunnah. Kapag nagtakbir yung imam, magtakbir ka na. Dapat kang sumunod, huwag mo nang patagalin. Isa to sa mali na katuruan. Meron talaga, minsan nakaka-disturb eh. Halos matapos na kami, magsasalam na kami, saka na siya babangon. Ang tagal niya magsujud. Salungat ito sa sunnah. Anong tinuro sa atin ng mahal na propeta? Kapag nagtakbir ang imam, magtakbir na kayo. Magruko, nagtakbir sa ruko, magruko na kayo. Bumangon na. Okay? So sabi lang mga tao, bakit nyo kami pinipigilan na magdua? Sasabihin natin, wajib kang sumunod sa imam. Wajib kang sumunod sa imam. Magsala kang mag-isa kapag magsunna ka, no? Magsujud ka, at magtagalan mo kahit 1 oras, kahit 2 oras, kahit doon ka na matulog. Magdua ka, nakasujud ka, walang pipigil sa iyo. Kasi mag-isa ka lang. Pero kapag ikaw ay nasa jamaa, limitado yung mga gawain mo. Itinuturo sa atin yung pagsunod sa imam. Kaya nga ginawang imam liutam mabi, para siya ay sundin, wag salungatin. Okay? So yung dua sa sujud, hindi ka pinagkakaitan ng imam. Sa sunnah na sala, doon ka magdua ng matagal sa sujud. Pero kapag sa sala, obligadong sala, sumunod ka sa imam. Huwag natin salungatin. Kabilang yan sa tamang pamamaraan, tamang pagsunod sa imam, tamang pagsasala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Salamat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanong ko, kung kayo po ay Salafi at ang tatay niyo ay nakakonect sa Sharia Tabligh, ano po ang masasabi niyo doon? Pwede po ba yun na validation para di siya mansinin? Hindi. Okay, hindi naman pwede. Okay, na tatalikuran mo na, hindi mo napapansinin. No, puputuli mo na yung ugnayan mo sa iyong mga magulang. Hindi yun. Okay? Kung ang iyong tatay no, ay pro o di kaya kabilang sa mga follower ng Asy'ariyah, kung kanyang itinuturo o isinasabuhay ang mga akida o mga gawain ng Asy'ariyah, huwag kang sumunod. Salungatin mo, huwag mong sundin. Halimbawa, nagmamaulid, hayaan mo siya kung magmaulid siya. Pero ituro mo sa kanya kung mayroon kang kakayahan na ipaabot, ipaalam, ihayag sa kanya na lihis ang gawain na iyan, o di kaya makinig ka sa mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, no, mga lecture, mga muhadara, symposium ng ating mga ulama, baka malinawan siya. Okay, na sumunod sa mga ulama. Kasi minsan mga ilang Asy'ariyah, mga blind follower, no? Mga blind follower lang, mga panatiko. Dahil yung sa jamaa niya ay ulama ng Asy'ariyah, kaya pasunod-sunod lamang siya. Hindi siya nakikinig. Kung makikinig lamang siya sa tamang pakikinig, tamang pagsasaliksik ng kaalaman, talagang mapapatnubayan siya. Okay, nagiging panatiko na siya, ta'assub. Ayaw niya makinig sa mga ulama. Okay? Pero ikaw na anak, huwag mong sundin yung itinuturo niyang taliwas sa Quran at Sunnah. At magparating ka ng tamang katuruan, sa tamang pagpapaliwanag. Pero yung tinanong mo na puputuli mo, hindi mo napapansin, hindi naman tama yun.
No, nandun na yung ugnayan nyo, patuloy. At wajib yan, yung pakikitungo, pagsunod sa magulang, dapat obligado yan. No? Basta yung pagsunod na alinsunod din sa Quran at Sunnah. Halimbawa, sinunod niya sa'yo na, alika, dapat ka mag-maulid. Okay? Dapat ka makinig doon, dapat ka sumabay sa aming mga dhikr o mga ganyan. Hindi na obligadong sundin yon. Okay? Hindi na obligadong sundin. Pero yung mga kautusan niya, magwalis, ganito. So dapat kang sumunod. Pakitunga mo, patuloy pa rin yung ugnayan mo sa pagitan mo at pagitan niya. Now, next question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alim. Ito lang yung sasabihin ko na tungkol sa sinasabi yung bid'ah. Opo. Kung halimbawa ngayon, kahit hindi pa dumating ang Ramadan at saka abot na ang Ramadan, kung may bid'ah ka pa sa entire region, believing Muslim, kung mayroon pang bid'ah, nakatanggap-tanggap ba sa kanilang pananampalataya? Okay. Kasi may mga bid'ah, yung hatol nito, no? Pag doon lamang sa gawain na kasi may mga Muslim na dahil sa kakulangan ng kaalaman, nakakagawa sila ng bid'ah. So kapag yung gawain may bid'ah, yun lang mga hindi natatanggap. Okay? Yung gawain na iyon. Hindi natatanggap. Pag may napaka-general kasi, hindi natin alam kung anong gawain. No, basta pag natukoy natin na gawain na yun, may bid'ah o kay bid'ah ang gawain yun, hindi natatanggap yun. Pero yung pagsasala niya, halimbawa, walang bid'ah, natatanggap yung pagsasala niya. Okay? No? Hindi kwan. Pero pag yung bid'ah, meron namang bid'ah mukaffira. Okay? Bid'ah ang nagpapalabas sa relihiyong Islam. Nagiging kafir yung isang tao dahil yung bid'ah niya napakalaki. No? So yun ang iniingatan natin. Kasi kapag yung bid'ah niya ay syirkun akbar, malaking pagtatambal, halimbawa, so napapawalang bisa niya yung pagsasala kasi yung malaking pagtatambal, alam natin, yung malaking pagtatambal napapawalang bisa niya yung mga gawain ng isang Muslim. Okay? Halimbawa ng pagtatawasul sa mga libingan, napakadelikado. No? Syirkun akbar. Pero yung bid'ah niya, halimbawa, hindi nagpapalabas sa rilong Islam, bid'ah lamang, no? Hindi shirk. So, maaaring yung gawain na yun na nahaluan ng bid'ah, yun ang nasisira niya. Yun ang hindi natatanggap. Pero yung ibang gawain niya ay natatanggap, pero dapat ipaalam, ipaabot sa taong ito na iwasan mo, tigilan mo na yan dahil bid'ah yung gawain mo. No, nasasayang yung gawain mo. Pag may bid'ah na may nahaluan ng bid'ah. Opo, salamat. Naam. Assalamualaikum Alim. Clarify information ito. About sa dakwah. Opo. So, speaking po sa akin, yung tinatawag natin akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dakwah ng tabligh ba? Yan ba ay nakasunod sa alintuntunin ng ating mahal na propeta? Yun po ang una kong pagtatanong. Pero may pakakul pa isa. Lubos-lubosin ko na ito. Hanggang nandito ka pa. Pangalawa po, Alim, ano ba ang pagkakaiba ng ikhlas and ito bang one yun, yung tinatawag na suro? Suro? Ikhlas, kusok. Khusyuk. Ano ba ang kanyang pinagkakaiba? O ano bang mga katangian nila? Okay po. Yan lang po, assalamualaikum. Sa totoo lang, sa yung Jamaat Tabligh, no, ako nagiging, pagdating sa Tabligh, nagiging makatarungan ako sa paghahatol, no? Huwag niyong isipin na ako ay Tabligh. Hindi ako Tabligh. May sarili akong pamamaraan ng da'wah, no? Pero yung Jamaat Tabligh, iset aside na natin yung Jamaat Tabligh na nasa IBP, Bangladesh, Pakistan, India. Kasi hindi natin alam, hindi ko nakita, hindi natin makatulan. Yung mga kasabihan ng mga ulama sa Saudi, hinggil sa Tabligh, ang tinutukoy na yung mga Jamaat Tabligh na mayroon talaga mga pagtatambal, mayroon mga pagkalihis.
Dito sa atin sa Pilipinas, Jamaat Tabligh dito sa Pilipinas, ako ay naniniwala na mayroong mga ulama na kasali sa Jamaat Tabligh na tama ang doktrina, tama ang manhaj, kabilang sila sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. No? Kasama sila. Mayroong talagang mga tabligh. Marami, lalo na sa aming mga Maranao, napakaraming tabligh. Pero ang problema ngayon, itong mga Asy'ariyah, ginamit nila ang Jamaat Tabligh. Ginamit nilang Jamaat Tabligh upang ipalaganap ang mga akida nila. Pero meron talaga mga ulama, no, sa aming mga elders, kahit yung mga elders, si Maulana Faisal, no, at ngayon yung si Sheikh Khairuddin, meron din mga ulama ngayon na Maranao na Jamaat Tabligh na kabilang sa ulama ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngayon ang tanong, kabataan papasok sa Jamaat Tabligh. Pag ako tinatanong, kabataan ang nagtatanong, sabi ko, ikaw na nasa kabataang edad, pumunta ka sa madrasa. No? Huwag mong ilaan ang oras mo sa Jamaat Tabligh. Hindi mo mauunawaan ang Islam sa tamang proseso. Saan mo maunawaan ang Islam? Sa madrasa. May mga lugar Arabiya, mga ulum, mga fiqh, akida, dito mo maunawaan. No? Pero sa mga nakakatanda na, kung gusto nilang pumasok o sumama minsan 3 days, siguraduhin mong ang nasamahan mo is yung mga ulama, no, na tamang akida, tamang manhaj. Kasi ngayon, ang mga Asy'ariyah ginagamit nila ang Jamaat Tabligh. At kilala na itong mga ulama ng Asy'ariyah, ito ngayon nagpapalaganap. So iyan ang iniiwasan. Pero sa mga Shabab, no, alhamdulillah, magmadrasa po tayo. Maunawaan natin ang Islam ng tama at buong-buo pag tayo pumupunta sa madrasa. No, ituturo sa atin ng tamang proseso. Okay? Nasaklaw niya lahat ang agama natin, ang relihiyong Islam. Yung naman sa ikhlas at khusyu, yung ikhlas kasi yung pagiging para lamang kay Allah. At ibig sabihin, gagawin pong pagsamba para kay Allah. Hindi pakitang tao, okay. Yung khusyu, yung kataimtiman. Mataimtim. Ikhlas ka na, pero mukhlis na yung taong nagsasala, pero wala siyang kataimtiman. Musyawas yung pag-iisip niya. Nagsasala siya, ikhlas nga siya, pero iba yung iniisip. Una, ikhlas, pero iba na yung iniisip niya. Okay? Pero hindi naman nawawala yung ikhlas. Ginawa niyong pagsamba para kay Allah, pero natatangay lang siya ng mga kaisipan niya, mga imagination. Okay? So, nababawasan yung gantimpala pag hindi mataimtim. Halimbawa, nagsasala siya, iba ang iniisip niya, anong kakainin ko mamaya, o ano-ano ganyan. So, hindi naman nawala yung ikhlas, pero nabawasan yung khusyu, nawala yung khusyu, yung kataimtiman. Okay? Yung kataimtiman. So, yan ang kaibahan ng khusyu at ng ikhlas. Naam. Sige, last question po. Last question na lang. Follow-up question po. Sige po. About sa dua po, pag nagaganyan tayo, pagkatapos ng dua, may mga tao ng practice magaganyan. Okay po. Ipapahid po. Number 2 question is, halimbawa po, di ba sabi mo kanina, kung ano yung ano ng imam susundin. Halimbawa po ako, papasok ako, tapos hindi pa ako nakapag-Fatiha. Susundin na ba ako? Okay. Number 3 po. Dami yan. Sige po. Yung imam, nagpapatiha. So therefore, yung ako niya, hindi na magpapatiha or magpapatiha po. Mashallah, napakagandang tanong. Alhamdulillah. Yung pagpahid sa mukha, no, ito ay mas'ala khilafiyah. No, dahil may mga ilang ulama na sinasabing sunnah dahil nabanggit na hadith na ipinahid ng Rasulullah. Pero inatulan ng mga ulama na itong hadith ay da'if. Pero dito, ito ang pananaw ko, mahabang pananaw kwanto, ni-research natin, ito ang pinapanigang kong pananaw. Huwag mong gawing kaugalian. Okay? Kung minsan ipinapahid mo sa mukha, pwede. Okay? At minsan naman, madalas, huwag mo nang ihaplos sa iyong mukha. Okay? So, pwedeng ihaplos sa mukha kung minsan lamang hindi ginagawang kaugalian. Kasi meron talagang hadith na nabanggit hinggil dyan, na umaabot sa darajat na hasan, na hadith na hasan. Pero wag natin kaugalian para lahat natin matamaan. Kasi ang mahal ng prophet nabanggit na siya nagdua, hindi na niya inaplos.
At meron din na nabanggit na amal propeta, inaplos niya sa kanyang mukha. So, kung minsan yun ang gawin natin na minsan inahaplos, minsan hindi, so yun ang tamang pananaw hinggil dito. Okay po? Doon naman sa, kapag pumasok ka sa masjid, nasa ruko na sila, ang wajib sa iyo magtakbir at magruko, kahit hindi mo na nabasa yung Fatiha. Okay? Naabutan mo na yung rak'ah. Kasi maabutan natin yung rak'ah kapag naabutan natin yung imam na nakatayo o di kaya nakaruko. Habang nakaruko. So kapag nagruko na sila, nagtakbir ka, Allahu Akbar, at magruruko ka na, kahit hindi mo na mabasa yung Fatiha. Kasi wajib na sumunod ka sa imam. Okay? Isa sa mali ng mali ng ginagawa ng ilan, hindi nila inaayos yung takbir. Minsan nagruruko na sila kaagad na doon na sila nagtatakbir. Napakalaking pagkakamali yun. Kasi isa sa kondisyon o saligan, rukon ng sambayang sala, no, yung qiyam. Dapat makakiyam ka muna. Maging panatag. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Dapat yung qiyam muna. May tayo muna. Kasi may isa naghahabol, nagruruko na. Mali yun. Okay? Yung pangatlong tanong, yung pagbabasa, pagbabasa sa Fatiha. Ang tamang pananaw dito, nung magbabasa ang ma'mum ng Fatiha sa lahat ng kalagayan. Sa Salatul Maghrib, Salatul Isya, pagkaraan magbasa ng Fatiha ng imam ng Fatiha, no? Pagkaraan mo mag-amin, magbabasa ka rin ng Fatiha. Okay. So ganun din sa Luhur at Asar, na hindi naririnig yung boses ng imam. So lahat tayo magbabasa ng Fatiha. Sa first ruko, ikalawa, ikatlo, ikaapat. Pero kapag nagtakbir ang imam, kahit hindi mo natapos ang Fatiha, magtatakbir ka sa ruko. Ganun yun. Okay po, sister? Okay? So sa Salatul Maghrib, Salatul Isya, doon sa dalawang rak'ah na naririnig yung boses ng imam, ang tamang pananaw dyan, after magbasa ng imam, mag-amin tayo, habang siya magbabasa ka ng Fatiha. Okay, pero kapag naabutan ka ng ruko, hindi mo natapos yung Fatiha, kailangan mo na talagang magtakbir. Tanggap na yun. Kompleto na yung sala mo. Okay? So siguro, mga kaibigan, last question na siguro yan, no? O may isa na lang. Kahit isa na lang. Last question. Sino last question? O ito na lang. Ito, last question. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam. Bilang Baling Islam ang question ko ay, bilang Baling Islam may tanong lang po ako. Unang tanong ko po, na bawal po ba kung yung kulay mapula, plain pula yung ano mo, gamitin mo pa sambayang pag magsala ka. Tapos yung ikadalawang question ko po, pag ang isang tao na kumakain pa o umiinom tapos naabutan ng adan ng Fajr, kahit may natira pa dito sa bunganga niya, wajib ba niya itong lunukin o itatapon na lang? Okay. Yung color red, meron talaga nabanggit, no? Kapag plain talaga, plain, full red sa mga lalaki, no? Ito ay makruh. Hindi naman haram. Ang totoong paliwanag ng hadith, makruh lang. No? Makruh, hindi ka nais-nais. So iwasan natin. Yung plain lang, pero kapag may halong kaunti, so pwedeng isuot yun. Ang nabanggit talaga, khalis, no? Plain, no? Na puwal, lahat red. So, iwasan natin yon. Okay? So, doon naman sa pagkain, kung ano lang yung nasa bunganga, pwedeng lunukin. Okay? Lalo na kapag nandito na sa lalamunan. Okay? So, pagkaroon nun, itigin mo na. Yun ang kabuuan na kasagutan doon. Okay? So, maraming salamat. Mashallah, brother, ikaw ay Baling Islam. Patatagin na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam. So, maraming salamat. Siguro hanggang dito na lamang. No? So maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. No? Inshallah ta'ala, ito ay naway masundan pa itong mga ganitong pagtitipon. No? So assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.